At ayan mga ka-crypto, balitang XRP po tayo ulit sa video na ito. At ang sabi po sa ating unang balita dito ay finance expert. Many new XRP millionaires will be made in the next months. Yan, ang tindi po ng balitang ito. Sinasabi nila na ang tunay na yaman sa crypto ay hindi po nabubuo kapag maingay na ang lahat at abot langit na ang presyo. Nabubuo ito sa mga sandaling tahimik ang market at ang lahat ay nag-aalinlangan. Ngayon, isa pong mahalagang balita ang lumabas. Maraming bagong XRP millionaires ang posibleng sumulpot sa mga susunod na buwan. At ang tanong ay bakit? Yan dahil sa XRP ay kasalukuyang tumatama sa isang structural zone na ayon sa mga eksperto ay ang pundasyon ng susunod na macro trend. Kaya pag-uusapan po natin kung bakit ang conviction sa antas na ito ang siyang maghihiwalay sa mga ordinaryong traders sa mga magiging milyonaryo. At ayan ang tanyag po na crypto commentator dito na si Steph is Crypto. Ayan po siya ay nagbahagi ng isang logarithmic chart na sumasaklaw mula noong nakalipas na taong 2016 hanggang sa mga projections para sa taong 2028. Ang pinaka-importanting highlight dito ay ang yearly ascending trend line support. Yan po yung nakikita natin na kulay puti na linya dito. Ayan. At ito po ay isang linya na nagsilbing gabay na XRP simula pa noong taong 2017 breakout cycle. Nitong February 25, nakita po natin sa XRP na nagsara sa $1.43 matapos pong tumalbog mula sa support sa presyong $1.40. Ngayon ay marami po ang natatakot kapag nakikita ang presyo na bumababa sa $1.40. Pero para sa mga veteranong analyst, ito ay isang high probability inflection point. Ang bawat pagkakataon na nirespeto ni XRP ang linyang ito sa kasaysayan, lagi itong sinusundan ng isang malakas na markup phase o ang mabilis na pag-akyat ng presyo. Ang conviction ng mga buyers sa $1.40 ay isang malinaw na sinyales na hindi lang speculators ang pumapasok, kundi mga long-term investors. At ayan, bakit nga ba mahalaga ang logarithmic chart? Yan, napakahalaga po nito dahil ito ang pinaka-accurate na paraan para sukatin ang mga assets na dumadaan sa exponential growth gaya po ni XRP. Ang rhythm ni XRP ay laging pareho, kung saan ay ang accumulation, compression at pagkatapos ay isang rapid expansion. Nakita natin ito noong mga taong 2017 at muli noong taong 2021. Ang kasalukuyang galaw ng XRP ay structurally consistent sa mga nakaraang cycle resets. Sa madaling salita, hindi po ito breakdown behavior. Ito po ay ang pagbuo ng base o pundasyon bago ang susunod na pag-arangkada. Habang ang ibang crypto assets ay nagpapakita ng stabilization, si XRP ay naghahanda para po sa sarili nitong rotation ng capital. Kapag bumalik po ang kumpiyansa sa market, ang mga highly liquidity assets gaya nito ang unang nakikinabang sa pagpasok ng bagong pera. Ngayon, ang teorya po ni Steph kung bakit maraming magiging milyonaryo ay nakabase po sa timing at saka positioning. Ang mga investors na nag-a-accumulate malapit po sa macro support ay mayroong tinatawag na favorable risk to reward exposure. Ibig pong sabihin, mas maliit ang panganib kumpara sa laki ng posibleng kitain.
Kung sa XRP ay lilipat na mula sa accumulation phase patungo sa expansion, ang percentage gains ay pwede pong bumilis sa paraang hindi inaasahan ng marami. Siyempre, kailangan pa rin nating makakita ng sustained higher highs para makumpirma ang trend shift na ito. Pero sa ngayon, matagumpay na nadepensahan na XRP ang yearly foundation nito. Ang kasaysayan ay madalas na umuulit. At kung susunod sa XRP sa pattern nito mula noong 2017, ang susunod na buwan ang siyang magiging magpapasya. Ayan, siya po ang magpapasya. At ayan, narito na po ang aking opinion tungkol dito. Ang market ay laging binibigyan ng pagkakataon ang mga taong marunong tumingin sa big picture o malaking larawan. Madaling ma-distract po sa daily price fluctuations, lalo na kung nakatutok ka lang sa panandaliang kita. Pero ang yaman na tinutukoy po ni Steph dito ay hindi galing sa swerte, kundi sa pag-unawa sa structural levels. Ang pagtalbog po sa $1.40 ay isang test ng disiplina. Kung ang bawat holder ay titingin sa 2026 o ngayon pong taong 2026 bilang simula ng isang bagong era para kay XRP, ang pasensya ang magiging pinakamahalagang asset natin. Hindi lahat ay magiging milyonaryo dahil marami ang bibitaw bago pa man dumating ang tunay na rally. Ang tanong ay kung isa ka ba sa may sapat na conviction na manatili habang ang iba ay nagpapanik. Sa uli, ang chart po ang siyang nagsasalita at ang chart ay nagsasabing ang pundasyon ay matatag. At ayan po ang ating sunod na matinding balita dito. Sabi rito ay expert spots another sign that XRP price will soon explode. Yan, habang ang lahat ay nakatingin po sa presyo ni Bitcoin, may isang malagang indicator na tahimik na gumagalaw at nagbibigay ng hudyat para kay XRP. Ngayon, isa pong kilalang expert ang nakakita ng panibagong sinyales na malapit nang sumabog ang presyo ni XRP. Hindi po ito tungkol sa news o sa kaso, kundi tungkol sa Bitcoin dominance o ang hatak ni Bitcoin sa buong crypto market. Ayon po sa analyst na si CryptoBull, ang pagbaba ng domination ng Bitcoin or dominance ni Bitcoin ang siyang magiging mitsa para sa susunod na malaking rally ni XRP. Kaya pag-uusapan po natin kung bakit ang numerong 48 ang susi sa lahat. At ayan, ano nga ba ang Bitcoin dominance? At bakit ito mahalaga para sa mga XRP holders? Ito po ang sukat kung gaano kalaki ang share ng Bitcoin sa kabuuang pera sa crypto market. Ayon po sa monthly chart na ibinahagi rito ni CryptoBull, ayan po, ang Bitcoin dominance ay kasalukuyang tumatama sa isang historical significant resistance zone. Matapos po ang halos 2 taon na pag-akyat mula taong 2023 hanggang 2025, tila pagod na si Bitcoin sa tuktok. Marami pong retail investors ang hindi napapansin ito. Pero kapag ang Bitcoin dominance ay nagsimulang mag-roll over o bumaba mula sa resistance, ito ay sinyales ng capital rotation. Ibig pong sabihin, ang perang nakuha ng mga investors mula kay Bitcoin ay nagsisimula ng lumabas para humanap ng ibang assets na may mas malaking potential upside. At dito na pumapasok si XRP. Ang target po na ibinigay ni CryptoBull para sa Bitcoin dominance ay 48%. Isang malaking arrow sa chart ang nagtuturo sa pababang direksyon na ito. Ayan po. Ngayon ay bakit ito explosive para kay XRP? Balikan po natin ang kasaysayan mula taong 2021 hanggang 2022.
Noong mga panahong bumagsak ang dominance ni Bitcoin, dito natin nakita ang pinakamatinding performance ng mga alternative assets. Sa kasalukuyang macro structure, si Bitcoin ay tila nasa dulo na ng kanyang lakas laban sa ibang mga coins. Kapag pumatak na ito sa 48% na level sa mga susunod na linggo, ang liquidity o yung dumadaloy na pera sa market ay walang ibang pupuntahan kundi sa mga coins na may matibay na technical structure at saka utility. Ayon po sa analysis, si XRP ang pangunahing kandidato na sasalo sa bilyong dolyar na lalabas mula kay Bitcoin. At ayan, hindi lamang po si Crypto Bull ang nakakakita nito. Dahil maging ang XRP Army ay ramdam na ang pagbabago ng ihip ng hangin. Sabi nga ng ibang mga veteranong traders, ang mga market cycles ay laging nauulit. Ang puhunan o capital ay laging naghahanap ng upside o kita at hindi comfort o pagiging kampante lang kay Bitcoin. Ang momentum na ito ay nagpapakita na si XRP ay nasa accumulation phase pa rin habang hinihintay ang paghina ni Bitcoin. Kapag ang King of Crypto ay nagbigay na ng puwang, asahan na si XRP ang manguna sa pag-outperform sa buong market. Ang timing na next few weeks ay nagpapahiwatig na ang paghahanda ay dapat gawin ngayon bago pa maging huli ang lahat. At ayan, narito na po ang aking opinyon tungkol dito. Sa aking pananaw, ang Bitcoin Dominance Chart ay isa po sa mga pinaka-accurate na cheat sheet para po sa atin bilang mga XRP holders. Madalas po tayong mainip dahil parang hindi gumagalaw sa XRP habang si Bitcoin ay lumilipad. Pero ito ang cycle ng crypto. Kailangan munang maabot ni Bitcoin ang kanyang ceiling bago ito mag-distribute ng yaman sa mga altcoins tulad ni XRP. Ang pagbaba sa 48% ay hindi lang basta chart pattern. Ito ay ang paglipat ng kapangyarihan sa market. Ang tunay na hamon ay ang manatiling disiplinado habang ang lahat ay nakatingin sa maling direksyon. Kung ang kasaysayan ay mauulit, ang susunod na ilang linggo ang magpapatunay kung gaano kahalaga ang pag-unawa sa market rotation. Handa ka na ba kapag sa XRP na ang kumuha ng corona? At ayan ang sabi naman dito, XRP real breakout will happen soon if this momentum continues, says analyst. Nagising na ba kayong luntian ng charts? Matapos po ang ilang linggo ng pagkainip at pagkompress ng presyo, mukhang nagpasya na sa XRP na gumising ng tuluyan. Ngayon nasa gitna na naman ng atensyon sa XRP dahil po sa bilis ng takbo ng presyo nito. Sabi po ng analyst na si XRP Captain, kung magpapatuloy po ang momentum na ito, ang real breakout na matagal na nating hinihintay ay narito na. Handa na ba kayong makakita ng agresibong galaw pa itaas? Yan, balikan po natin ang nangyari nitong nakalipas po na February 25. Si XRP ay biglang humataw po ng halos 8.9% intraday surge sa Bitstamp chart at umakyat ito patungong $1.47. Pero ang pinaka-importanting bahagi nito ay noong mabasag po ang key horizontal resistance sa $1.37. Ang level na ito ang nagsilbing ceiling o kisame na ilang beses pumigil po dito kay XRP. Pero sa wakas, nalusutan na po ito ng mga buyers. Nakakatawa dahil marami po ang nag-aakala na babalik na naman tayo sa ibaba.
Pero ang galaw mula $1.35 patungong $1.44 ay isang mabilis na 6% expansion na dala ng matinding spot demand. Ibig pong sabihin, hindi lang ito basta manipulation. Totoong pera at totoong demand ang nagtutulak sa presyo ngayon. Kapag ang dating resistance ay naging support na, alam nyo na ang ibig sabihin niyan. Nagbago na po ang structural shift ng market. Ngayon ay bakit nga ba naging ganito kalakas ang sipa? Mayroon po tayong tinatawag na Bollinger Band Squeeze sa daily time frame. Ibig pong sabihin, sobrang sikip na ng galaw ng presyo nitong mga nakaraang linggo. At sa mundo ng trading, kapag ang volatility ay sobrang baba, ang kasunod po niyan ay isang explosive expansion. Parang gulong. Yan, parang gulong na puno ng hangin na biglang sumabog pa itaas. Yan. Dagdag pa rito ay nakalabas na rin sa XRP sa isang falling wedge formation. Para po sa mga technical analyst, ito ay isang napaka-bullish na pattern, lalo na't sinabayan ito ng pagtaas ng volume. Ipinapakita po nito na ubos na ang mga sellers at ang mga buyers na ang may control sa manibela. Kaya ang susunod na target ay nasa psychological level na $1.50. Ngayon ay hindi lamang ito retail hindi lamang po retail traders ang bumibili ngayon. Ang data ay nagpapakita na mayroong institutional accumulation. Ang mga malalaking orders mula sa mga institution ang sumasalo sa liquidity sa itaas po ng resistance. Kapag ang mga big boys na ang pumasok sa laro habang may breakout attempt, ito po ang nagbibigay ng gasolina para maging sustained o tuloy-tuloy ang pag-akyat. Kaya naman kung mapapansin po ninyo, hindi po basta-basta bumabagsak ang presyo matapos ang pump. Ipinapakita po nito na dinedepensahan ng mga buyers ang bagong level na nakuha natin. Hanggat nananatili po tayo sa itaas ng $1.37 at makagawa ng acceptance sa itaas ng $1.45, mas lalo pong lumalaki ang tsansa ng isang malawakang expansion. At ayan, narito na po ang aking opinyon tungkol sa kasalukuyang galaw na ito. Maraming beses na tayong nakakita ng fake outs sa nakaraan. Pero ang kaibahan ngayon ay ang pagsabay ng volatility expansion at saka institutional volume. Ang breakout ay hindi lamang po tungkol sa pag-akyat ng presyo. Ito ay tungkol sa pag-hold ng bagong support. Maaring magkaroon ng konting retest o pagbaba para subukan po ang $1.37. At kung mag-hold ito, iyon na ang kumpirmasyon na kailangan natin. Ang market ay nasa isang pivotal moment. Ang matagal nating hinintay na breakout ay hindi na lang isang guhit sa chart. Nagiging realidad na ito sa harap ng ating mga mata. Kaya huwag pong magpadala sa emosyon, tumingin sa data at tandaan ang momentum ang kaibigan ng matalinong trader. At ayan ang sabi naman sa sunod na balita natin dito ay SBI Japan Bank makes another major XRP announcement. Habang ang ibang bansa ay nag-aalinlangan pa sa crypto, ang Japan ay tuloy-tuloy na sa pag-embed ng digital assets sa kanilang traditional na financial system. Ngayong February 26, itong nakalipas lamang na araw, isa pong malaking balita ang yumanig sa market mula po sa isang pinaka-ma-impluensyang financial groups sa Japan. Ang SBI Shinsei Bank ay naglabas po ng isang announcement na hindi lang basta balita, kundi isang malinaw na hudyat na si XRP ay bahagi na ng mainstream finance.
Kaya pag-usapan po natin kung paano ginagawang incentive ng mga bangko sa XRP para sa kanilang mga investors. Ayan, pag-usapan po natin ang detalye ng program na ito. Yan, kinumpirma po ng SBI Shinsei Bank ang isang bagong XRP Link shareholder benefit. Para sa mga shareholders na may hawak na hindi po bababa sa 100 shares hanggang sa March 31, 2026, mayroon po silang dalawang opsyon para sa kanilang rewards. Maaari silang makatanggap ng health supplements o ang mas exciting na choice ay 2,000 Japanese yen worth of XRP. Marami pong nagulat dito dahil ito ay isang direktang paraan para bigyan ng exposure sa crypto ang mga ordinaryong stock market investors. Upang makuha ang XRP reward, kailangan lamang ng shareholder na magkaroon ng account sa SBI VC Trade na siyang sariling cryptocurrency exchange ng grupo. Ito ay isang matalinong paraan para hilahin ang mga tao patungo sa regulated at ligtas na crypto infrastructure. Ngayon ay hindi na po bago ang pagmamahal ng SBI kay XRP. Simula pa noong 2016, ang SBI at Ripple ay magkatuwang na sa pagbuo ng cross-border payment solutions. Mula po sa pagiging transactional tool para sa mga bank-to-bank transfers, si XRP po ngayon ay nagiging shareholder incentive. Ipinapakita po nito na si XRP ay may utility na. Yan, may utility na hindi lang pang technical. Ito ay ginagamit na rin para sa retail adoption at loyalty programs. Dahil sa malinaw na regulasyon mula sa Financial Services Agency ng Japan, kampante po ang mga higanting bangko tulad ng SBI na ituloy ang ganitong mga innovation nang hindi natatakot sa mga compliance issues. Ngayon ay bakit ito mahalaga para sa presyo at adoption ni XRP? Simple lamang po ang paliwanag. Kapag ang mga tradisyonal na bangko ang nag-alok ng kripto, mas tumataas ang tiwala ng publiko. Ang mga taong dati ay walang balak pumasok sa digital assets ay magkakaroon na ngayon ng karanasan sa paghawak kay XRP sa pamamagitan ng kanilang pamilyar na bangko. Ang requirement na gumamit ng SBI VC Trade ay magre-resulta sa libo-libong bagong registrations at mas mataas na trading activity sa Japan. Hindi lang ito promotional campaign. Ito po ay isang strategic effort para gawing commonplace ang blockchain assets sa araw-araw na finance ng mga tao. Kapag nagsimulang dumaloy po si XRP sa mga shareholder accounts, lalong tumitibay ang pundasyon nito sa global market. At ayan, narito na po ang aking opinyon naman tungkol dito. Ang ginagawa po ng SBI sa Japan ay ang blueprint na dapat sundin ng iba pang bansa. Ang paggamit kay XRP bilang reward sa mga shareholders ay isang napakalakas na statement na ang crypto at traditional banking ay pwedeng magsama ng matiwasay. Habang ang ibang analyst ay nakatutok lang sa mga guhit sa chart, ang tunay na halaga ay nabubuo sa mga ganitong klase ng real-world utility. Si XRP ay hindi na lang isang speculative asset. Ito ay nagiging bahagi na ng corporate structure ng mga malalaking institution. Kung ang mga bangko mismo ang nagtutulak ng adoption, oras na para seryosohin ang pangmatagalang potensyal ng network na ito. Ang hinaharap ng finance ay digital at mukhang ang Japan ang nangunguna sa karerang ito.
At narito na po ang ating panghuling matinding balita dito. Sabi po ng isang crypto proponent, lots of retail will be shaken out at a $100 XRP price. And here's why. Ayan, sa mundo ng cryptocurrency, ang pinakamalalaking galaw ay hindi lang nangyayari sa charts. Nangyayari ito sa isip ng bawat investor. Ngayon, isa pong mainit na usapin ang yumanig sa XRP community. Habang ang lahat ay nangangarap na makita sa XRP sa 3 digits, may isang babala na lumabas. Ang pag-akyat sa $100 ay posibleng maging mitsa ng mass retail sell-off. Kaya pag-usapan po natin kung bakit ang inaasam nating milestone ay siya palang gagamiting tool para ilimas ang mga maliliit na holders at ilipat ang supply sa mga higante ng market. Ayon po sa mga crypto proponents na sina Cassionate at saka Jesse ng Apex Crypto Insights, ang pag-akyat na XRP patungong $100 ay hindi magiging mabagal o dahan-dahan. Inaasahan nilang ito ay magiging violent o violente at napakabilis. Isang parabolic na galaw na higit sa anumang nakita nating cyclical rallies sa nakaraan. Sa ganitong bilis ng pag-akyat, natural na magpanik ang mga retail traders. At bakit? Dahil ang numerong $100 ay isang matinding psychological barrier. Para sa marami, ito ang tinatawag na life-changing level. Kapag nakita ng isang ordinaryong investor na ang kanilang portfolio ay lumago ng gusto sa loob ng maikling panahon, ang unang instinct ay pindutin ang sell button para i-secure ang profit. Ang tawag po dito ay round number exit, kung saan ang isang milestone price ay nagiging hudyat ng pag-alis. At heto po ang nakakagulat na prediction. Sa oras na tumama sa XRP sa $100, tinatayang 80% hanggang 90% ng mga retail holders ay wala na sa market. Sila ay magli-liquidate ng kanilang mga position dahil sa takot na bumagsak muli ang presyo o dahil sapat na ang kanilang kinita. Kahit libo-libo pa ang maiwan, ang kanilang epekto sa kabuuang market ay magiging maliit na lamang kumpara sa dami ng mga nag-exit. At ang resulta, isang malawakang paglilipat ng supply. Ang mga tokens na dating hawak ng maliliit na investors ay mapupunta sa kamay ng mga high conviction investors at saka institutions. Ang ganitong concentration ng ownership ay lumilikha ng isang mas matatag na pundasyon para sa asset dahil ang mga matitira ay ang mga taong hindi po basta-basta nagpapanik sa bawat paggalaw ng presyo. Ngayon, hindi ito ang unang pagkakataon na makakakita tayo ng ganitong pattern. Sa mga nakaraang bull cycles na XRP, tuwing nagkakaroon ng rapid rally, laging sumasabay ang pag-exit ng mga maliliit na holders habang ang mga long-term players ay lalong nagdaragdag ng exposure. Ang bawat sell-off ay parang isang filter na sumasala sa mga impulsive traders. Kapag natapos na po ang shakeout sa $100, ang supply ay mas kontrolado na ng kakaunti pero mas seryosong participants. Ito po ang nagbibigay daan para sa sustained price discovery. Ibig pong sabihin ang paglilinis po sa retail ay siya palang magpapatatag sa presyo para sa susunod na yugto ng pag-akyat. Ang milestone na ito ay nagsisilbing catalyst para baguhin ang mukha ng XRP ownership sa buong mundo.
At ayan, narito na po ang aking opinion tungkol dito. Ang $100 ay hindi ang finish line, kundi isang great reset. Marami po ang mawawala sa biyahe dahil ang emosyon ay mas matimbang kaysa sa logic o lohika kapag usapang pera na ang nakataya. Ang tunay na labanan sa crypto ay hindi laban sa market, kundi laban sa sarili po nating takot at kasakiman. Kung ang plano mo ay mag-exit sa $100, siguraduhin mong bahagi ito ng iyong strategy at hindi lang dala ng bugso ng damdamin dahil nakita mong round number na ang presyo. Ang susunod na bull cycle ay hindi para sa lahat. Ito ay para lamang sa mga may disiplina na tumanaw lampas sa mga psychological triggers ng market. Ang $100 ay filter. Siguraduhin mong hindi ka mapapabilang sa mga masasala. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panunood.